atong mga Biblia sa John chapter 16 verse 24. Now, ang akong pagdadon karon nga mensahe, the important things to remember in prayer. No, the important things to remember in prayer. Ano ta palihog? John chapter 16 verse 24. John chapter 16 verse 24. Akong basahon atong dunganan sa pagbasa. Okay? Ready? Ano mo? Ready? Read. Hitherto have you asked nothing in my name, as ye shall receive, that your joy may be full. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, for all of us that we come here in this house, Lord. Thank you, God, sa mga tao nga bisan sa ilang kabisi nga ni ani sila Ginoo. Lord, i-bless sila. Sabi na ang imong pulong, ayaw itugot nga doon ako'y masulti, nga dili Ginoo maka pa-edify sa imong mga katawhan. Lord, please help me to deliver the message of God that we madasig kami Ginoo. We encourage to pray. Kami nasayod Ginoo nga ang pag-ampo, Lord, importante kayo gyud sa among kinabuhing Kristohano. No, help us, O God, to understand the message of God, how important prayer is. Lord, help every one of us, and tagay kami kalipay, tiktahi kami matagos sa kanamo sa himo nining among buluhaton. In Jesus' name I pray. Amen. Okay? Daghang salamat. Now, the important things to remember in prayer. Natang nakita sa John chapter 16 verse 24. Hitherto have asked nothing in my name. Ask means pray, and you shall receive, that your joy may be full. Nindot kayo ang gisaad sa Ginoo. Usa ka dako kayo ng pribilehiyo sa usa ka anak sa Dios nga kita gisugot sa Ginoo to pray, pagpangayog mga dagkong butang sa atong kinabuhi. Christian, do not limit God. God is powerful. Ang kulang lang usahay, mag-ampo ta, murag dili kay nato gyud tinud-anay. Murag atong gilimitahan ang gahom sa Ginoo. Ay igsoon ko sa Ginoo, if you want to receive something, great things from God, you need to invest your time in prayer. Now, the Lord Jesus Christ said to His disciples, hitherto, kung saan na ibot pasabot nanti, bot pasabot na ni, yun siya, sa lain pa ni nga English word, until now, have you asked nothing in my name? Now, hantod karon wala mo mangayog mga butang, no, sa akong ngalan. Ingon siya, ask and you shall receive, that your joy may be full. Aron makakita ta nga unsa day ka tinuod ang atong Ginoo, mapuno ta diya sa kalipay. Amen. Na mga Kristohanon, mga kaanakan ta sa Dios. Usahay sa atong kinabuhi, murag hawang ang atong kinabuhing Kristohanon. Kay wala ta naka-experience mga butang, nga dagkong butang nga tubag sa atong pag-ampo. You know why? What's the problem? Because we don't invest time in our prayer. Ang atong hinuhuna nga dili kayo dako nga butang ang pag-ampo sa katong kinabuhing Kristohanon. Now today, He is still saying the same thing to us. Ask and you shall receive, that your joy may be full. Ang atong pagpaningkamot sa mission conference, ang atong kahago, kung dili mo kuyog ang Ginoo, wala gitay mahimo. Useless lang ang atong gasto. Apan muna naghimo taniini, not only here, in our, sa atong mga balay, we need to kneel down and pray and ask God to help us and to bless this conference. Ato makita din here we see the heart of our Father in heaven. He wants us to have the fullness of joy in our life. Sa dihang doon ako yung mga grabe nga tubag sa Ginoo, mga imposible na tubag sa Ginoo. Do you remember ni Aman si Lito? Na ba Lito din? Lito pati, where's Lito? Si Lito, siguro paspas mo ito siya nagsulti, basigwaan niyo masabti ang iyang testimony. Nag-pray siya nga mutaas ang iyang hatag sa misyon.
Sa pastor, nanalangin po ako na mutako ang akong faith promise offering. Sige, ampo lang ta, Brad. Dayon, abi niya giputol na ang iyang, o si tawagan na gani, pensyon. Giingnan siya, wala day na mo giputol ang among pensyon, magpabilin gyapon. So, doble na iyang madawat. It's a blessing, no? Nga naman, nag-ampo siya na mutaas ang iyang faith promise offering. Now, Christian, kaning paghatag nato sa atong faith promise offering, kinahanglan ni sa atong pagpangamuyo, pag-ampo sa Ginoo. Makita nimo, malipay kapag ayo sa diyang makita nimo ang tubag sa Ginoo sa atong gipangayo. Kay kaning pagtahatag nato sa faith promise offering, kabubuton man ni sa Ginoo. Usay ang atong pangayoon para sa atong unod, muna di ta tubagon sa Ginoo. No? Pero kaning mga butang nga langit nun, desire pagtabang sa buluton sa Ginoo, tubagon ka sa Ginoo. Now, he enjoy hearing prayers. Ang Ginoo ma-enjoy siya sa atong kinabuhi kung mangayo ta niya. Tanaw na to Matthew 7:11. Matthew 7:11. If you then being evil know how to give good gifts unto your children, di ba kita, isang dili ta perfect nga mga ginikanan, sa ay dautan ta, kabalo ta mohatag og gift sa atong mga anak. Salamat ko sa akong mga anak. Naghatag sila gifts nako. Tungod sa ka-high-tech sa ilang gift, until now, nakalimot ko pangutana kung saan paggamit. Palitan ko nilang pahubot nga high-tech kayo. Lisod ko usaon pagsirit sa pahumot. Ingon si Jima, pangutanan nila. Nalimot ko. Pero salamat ko nga kita, kabaluta kita sa itong mga minahal sa ginamuhatag o gift. Right? Ang Ginoo pakaha. Ang Ginoo is a righteous God. Is a righteous Father. Mas labaw siya nga nagtinguha og mga dagkong butang sa matag usa kanato. Now, if we then being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more to our Heavenly Father. So, malipay siya kung mangayo kaniya. Mga Kristohano, no? Kulang gina nga itong kalipay sa kinabuhing Kristohanon kung dili ta mo invest og time pagpangayo sa Ginoo og mga dagkong butang. Sa una, kung testimony ninyo, na mga panahon nga mag-ampo ko, ako ra usa. Mingon akong Uncle Boy, Ate Bibi, nagunsa ni Kado, ko, lain mo pumamakak ko, kasi silang panawag og kaon. Ko, nagkuhan ko ante, basta kada Sabado, kay dagahan ko gipangayo sa Ginoo. Pero ako biyang akong gibalik ba? Itubag ko sa Ginoo sa akong gipangayo. I'm not worthy to be blessed by God. Dili ko maayo nga Kristohanon. Usahay gani musulti ko sa akong mga butang nga dili maayo sa kay kinatanan naman tay weakness, di ba? Mingon si Jimo, ayaw lang na isulti oy. Ikaw sa man patuhuon nato ng mga Kristohanon nga perfecto taga-tao. No, I'm not perfect. Pero when you go to the Lord in prayer and ask God and ask God mga dagkong butang, tubagon ka sa Ginoo. Pero dugay lang. Pero sige lang kagampo. Kanay si Am-Am, si Rindel, si GR, usahay ni sila basta every year, maghatag ko lang notebook gamay. Sa unsa man ni pa, sulatin ninyo na sa inyong prayer request. Personal prayer request. Kaingon na anak ko sa una. I wrote all the, gusto nako, gisuwat nako. Doon na pa'y rason nga nung akong gipangayo sa Ginoo. I enjoy. Nag-enjoy ko, tanaw ko sa akong mga karaan nga notebook. So ay makaukay ko, ako makita dito, ang nahitabo karon
akong gipangayo dito. Ay, son ko sa Ginoo, walay special nako. Mas maayo pa mo nako. At mga Kristohanon, what I'm talking about, kung muduol ta sa Ginoo, kanang atong mga butang nga gipangayo, dili karon o sa unahan, ihatag na sa Ginoo. Ngano man, mo na'y kalipay sa Ginoo. He's enjoying hearing us our prayer because by doing that, imong ipadako ang Ginoo sa imong kinabuhi. In Romans chapter 8 verse 32, He that spared not His own Son. Romans 8:32. He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Ang Diyos ganing, wala niya gihaykaw ang iyang anak. He that spared not His own Son, even His Son, iyang gihatag, gidelivered, para mamatay sa cross, para magpaula siyang hamili nga dugo, para maluwas na, wala niya gihikaw ang iyang anak. How shall He not with Him also freely give us all things? Ang ato pakahang gipangayo sa Ginoo, kanang mga gipangayo nimo nga para kanang gipangayo nimo nga in line of the will of God. Mayon ka, Lord, tagay kog bana Ginoo, kanang ikaw gi magpili. Lord, tagay kog asawa Ginoo nga ikaw gi magpili. Lord, tagay kog Ginoo og blessing, tagay kog panginabuhi, Lord, para ma-increase ang akong paghatag sa akong faith promise offering, para mahimo kong blessing sa uban, para makatabang ko, Lord, sa imong buruhaton. Dili ka katubagon sa Ginoo. Doon ay atong kauban diri sa church ay, nag-increase ta og faith promise offering. Doon ay pipila ninyo nga akong istorya. Kaya ako nakita nga widag ko og faith promise offering, and I talked to him. Ako siya gingnan nga, Brad, mag-increase ta sa atong faith promise offering. Kada buwan mag-increase tag 100,000 kay ma-increase ta sa atong support. When I encourage him and I opened my Bible and I said, okay, if God will answer your prayers, kung tagaan ka sa Ginoo, ingon ani pa ngayon ka, can you increase your faith promise offering? Say, yes, Pastor. Pero Pastor, bisag kanipay akong income, mag-increase na ko. Amen? That's faith. And you know what happened? After 1 month, gitagaan si sa Ginoo, gitubag ang iyang pagampo sa Ginoo. Gitubag ang among pagampo sa Ginoo. Kano man, para na sa kahimayaan sa Ginoo. Karon, mga igsoon ko sa Ginoo, sa inyong gusto sa kinabuhing Kristohanon? Walay labot ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Ang inyong unahuna nga, mahiyahay ka mo, pagdaghan ako, backslide ako dayon. No? Itagaan pagay nila sa Ginoo, gamayng butang, uban, backslide na, cellphone na mga nga baratuhon, magsige nagbinuang sa cellphone. Kung sa kanakag ang cellphone, klaro na kayo. No? Tagaan pa mga motor, wa na. Hindi na mo simba. Ang chicks na. Sa nakagnay auto. Uban, pagkuan, wa na, backslide na. Muna mga igsoon ko sa Ginoo, ang Ginoo nakakita niya na. Pero ang Ginoo, wala niya hikaw ang iyang anak. Iyang gihatag. Mga butang pakaha nga atong gipangayo sa Ginoo nga di ihatag sa Ginoo. We did not receive many gifts because we don't pray. And if we pray, we have unbelieving heart. Mag-ampo ta, wala ta mutuo nga kanang mga butanga ihatag sa Ginoo. As a Christian, we need to pray every day. Dili lang karon mag-ampo ta. Dapat sa atong kinabuhi, doon na tayo panahon nga gipangayo sa Ginoo. Dapat kamo mga Kristohano, namoy notebook nga gamay para sa inyong bisag-asa mo, o sa boring kayo mo sa kay aeroplano, magtanaw na ko kong notebook. Di man sala na mag-ampo ka nga naka sa aeroplano, galingkod ka, nang pun manluhod po ka. Kaingon ng mga pasahero noon sa Malaysia. Di, maglingkod, you can talk to God. Right?
Nagsakay ka sa bus, sige lang mong tanaw sa inyong cellphone. No. Pwede po na inyong prayer request, ibutang sa inyong cellphone, and then, mahatag ka commitment sa Ginoo nga every week, imo nang i-mention ang imong prayer sa Ginoo. Ayaw nagwala ang imong notebook. Because, abot sa unahan, imong makita nga gitubag di ka sa Ginoo. Pero ang uban, dugay lang. Pero do not limit God because God is powerful. Amen? Timan ninyo, gihatag niya iyang anak, si Jesus Christ. Ang mga butang pa ka nga itong gipangayo. So, we experience great things from God when we pray. Introduction pa to. Pero mahuman naman yun basta time na. Okay? Number 1, the content of prayer. Muna itong hinunduman. The content of prayer. We need to remember the content of prayer. Letter A, the contemplating of God. Ang atong pag-ampo, kanang word nga, the contemplating of God, pasabot man na, to think about God. Diha sa itong pag-ampo, atong hinunduman nga, kung mag-pray ta, mao na nagunahuna ta sa Ginoo. Okay? God designed us in creation of man to fellowship with God. There is joy and peace in our hearts when we deeper in our prayer. Usay mag-pray ta, libog kayo. Nakasulay mo usay mag-pray ta, no? Usay gubot kayo, nakakagmononaan. Oy, ang kuan, ang nilungag. Ampo na sagka. Oy, ang kuan. Taghang ka ba? Pero, prayer is like a discipline. Ako di kay ko makapray kung nasi Jima. No, kay usay maalanganin ko, kay magsaba man ko magampo. Di ko ka concentrate sa akong prayer kung naay tao. Kay magampo ko kasagaran, pagtindog ko niya, mag-istorya ko. Pero ako pong tanaw nga walay tao sa gawas, basig na'y maminaw ba? No? Kamu, unsaon niyo pag-ampo? Pastor, magluhod yung ko, niya natulog ka. Ako kung magluhod ko, dayon mag-anak ko, katulog ko anak, pareha ninyo. No? Sa kauras nga ampo, pero ang naampo, salamat ra gyud Ginoo. Then, wala gyud. Amen, wala, dako na kin laway dili. So, sa kauras naman, pero wa. So you do something how to pray. That you have focus in your prayer. Ako magpasalamat ko sa Ginoo, magluhod ko, introduction, and then maglakaw ko. And then magdala ko papel, kanang mga promise sa Ginoo nga verses sa Bible nga nagsaad siya, na tubago niya akong ampo. And then I claim to God is sa iyang pulong. Ako, Lord, this is your word. Lord, ang akong giampo, Ginoo, para sa imong kahimayaan, Ginoo. And then I read the verse. Pero panirado ra po, kaya maglakaw-lakaw po kami, nabuang naman siguro ng baptismo silinga, no? Di ba makita ninyo ang gahom sa Ginoo sa inyong kinabuhi? Now, you need to think about God. Be still and know that I am God. Iyon sa Psalm 46 verse 10. Psalm 46 verse 10. Be still and know that I am God. I will be exalted among heaven. I will be exalted on the earth. Gusto ang Ginoo, mapataas siya. Ang pangutana, unsaon man mapataas ang Ginoo? Through our lives. Amen? Ay kung sila, grabe na kung silingan, no? Daagi din ang Ginoo. Kaya tingalagi ko ana niya. Nga kung magtanom na siyang mais, dako kayong gisag abot. Muna ato ng ampuan kung sa atong gihimo. Nga makita sa mga tao that our God is a great God. May ko, Lord, if you will not bless me, unsa man pagkaluwas ng mga tao nga nakailan ako. Di nila kamailhan nga ikaw mo'y tinuod og buhi nga Diyos. Now, Lord, how can I explain them the simple plan of salvation? Unsa nila pagtuo, Ginoo? Kung dili ka mo bless nak sa akong gihimo. So this is very important. Natong mahinuduman nga ang Diyos gusto siya, mabayaw siya, mapataas siya. Pero ganing sikag ampo, Lord, taga ikong trabaho, pero imong nahuna, gabi ka backslider,
Sa makatrabaho lang ikuan basta makapang-chicks nang ikuan Sa makapagtubag sa Ginoo. No? Kita nga mga tao say pride natay garbo, no? Natay garbo, lustful to sometimes. So, mga igsoon ko sa Ginoo, dapat atong kontrolon ang atong kinabuhi nga magtarong ta sa atong kinabuhing Kristohanon para tubagon ta sa Ginoo. Para usahay importante kayo nga magsakripisyo ta diha sa Ginoo. Gamay lang ulan, wa na kamo simba, gamay lang hilanat. Siya may rapod, gilantan ko karon. Ay di na ko musimba. Pero makita sa Ginoo your sacrifices. Nakita sa Ginoo that somebody is, persecuting you. Pero nagpadayon ka sa pag-alagad sa Diyos. Diha ma-exalt ang ngalan sa Ginoo sa imong kinabuhi. God wants us every day that we know Him through prayers. Na ato siyang mabayaw diya sa itong pag-ampo. Ipataas na to ang ngalan sa Ginoo. Lord, salamat kayo. And then worship in the Lord in the beauty of holiness. Atong simbaho ng Diyos sa atong pagampo. Now in Psalm 29 verse 2, Psalm 29 verse 2, give unto the Lord the glory, due unto His name, worship the Lord in His beauty of holiness. Diya sa atong pagampo, we can worship God. Dahiga ang ngalan sa Ginoo. Salamat Lord sa imong ngalan. Manluluwas, and your name is the sweetest name of all, the Lord Jesus Christ. No, ang ngalan ni Jesus Christ, sa iya palang na ang ngalan. No, mukurog na ang kaaway sa Diyos. So ato siyang daigon, ato siyang simbahon diha sa itong pag-ampo. Wala itong hinunduman. Ang pag-ampo, maoy una natong buhaton sa matag adlaw. Pero dapat doon nagitay panahon nga mo focus ta sa atong prayer. Sometimes, ining mata na to, labi nagdugay ta katug. Ako dili kay ko ka-pray ang nagdugay. Di ko para ng uban nga kuan yun, buntag sa iyo. No, ang akong prayer time kanang diha ko sa balay kanang di ko katulgon. Kay say ning mo tukar niya akong sakit, di ko dugay ko katug, pero inoon pag di ko katug, magampo na lang pug ko. Kay wa man ko katug. Now mga igsoon ko sa Ginoo, my point is that doon na kay time nga you are talking to God nga taas sa imong pagkiistorya sa Ginoo. Bisag once a week, once a month nga imong iampo sa Ginoo. You have 2 hours, 1 hour talking to God. Lahi po nang mag-ampo ka makadlawon kay siyempre mag-ampo ta usahay dili kay ta ka focus sa tong prayer kay nagunaw na ta sa tong trabaho. Pero maigsoon ko sa Ginoo, magahintag time nga atong iistorya sa Ginoo. Nga kitarang usa. Amen? And you're going to prepare for the time nga mag-iistorya ka sa Ginoo ug mangayo kang mga dagkong butang sa Ginoo. And then mo lagi na maghatag manaamoy prayer notebook para inyong isuwat. Diba mahinuduman ninyo nga gitubag giday ka sa Ginoo, nga gamhanan giday ang Ginoo. Now, to think about God, that God is our wisdom. Kununaan ninyo, ang Diyos mo na atong kaalam, mo na mag-guide nato sa atong mga desisyon sa kinabuhi. And we can do all things through prayer. Kanabita akong mga desisyon nga, kita na ako nga napalpak, akong balikon, kaya wala ko magahig panahon pag-ampo na sa Ginoo. In prayer, think what is God. God is good, and Jesus is our Savior. Siya ay mo'y atong kaalam. And then letter B, ano sa kay kumuman? Kano sa nagsugod ganing? Alas City, no? Letter B, the communion with God. The communion with God. In 1 Samuel chapter 3, verse 9, therefore Eli said unto Samuel, go, lie down, and it shall be. If he call thee, thou shalt say, speak, Lord, for thy servant heareth. So Samuel went and lie down in his place. Now,
Diya nakadungog siya sa Ginoo, ingon siya, "Speak, Lord." Tawag man siya, si Samuel. You know the story, di ba? Samuel, bata pa siya, dito siya nagdako sa templo. Uyog niya si priest Eli, the high priest. Tungod kay mga anak ni Eli, mga wicked. So, imbis unta yung anak mo puli pagka labang pare, wala na mo sugot ang Ginoo. Si Samuel na ang gipili. Tudluan sa ni Eli, kung tawgon ka sa Ginoo otro. Kaya biniyag si priest Eli ang nagtawag niya, mo adto siya, pero ingon si priest Eli, "Balik anak, wala ko magampo, wala ko magtawag nimo." Eh si Samuel nakaadto siya dito sa kay gibilin sa iyang mama, no? Si Hannah, ang mama ni Samuel. No, iyang nangayo siya anak, kitagaan siya anak, kung nagsaad siya sa Ginoo nga iyang ibalik diya sa Ginoo. Kaning kung tagaan siya anak, iyang ibalik sa Ginoo aron mga lagad din sa Ginoo. Example na sa atong faith promise offering. Mangayo tag blessing para atong ibalik sa Ginoo. Amen? Si Hannah, one of the example of our faith promise offering. Nga mag-ampo tag more blessing, Lord, tagaay ko Ginoo, nga extra income, nga wa na ko damha nga panalangin, tagaay ko Lord, nga akong ibalik nimo, nya pag-abot, ibalik yun. Ihatagin sa Ginoo. Dili, unya na lang Lord, ganap ako'y utang, bayran ako. Kung imong gisaad na sa Ginoo, ihatag na nimo. Now, prayer is to come closer to God. When you pray, imo nang gibuhat para maduol ka sa Ginoo. Di gyud ta maduol sa Ginoo, di ta magampo. Prayer is not monologue, but dialogue. Kanang monologue bitaw kanang usara ka tawo magsulti, no? Ang pagampo, pakiistorya ni sa Ginoo. We have an assurance that God is listening to us. What we spoke to God, and God is going to also to speak to us in our heart. Sa magampo ka usay madungog gini murag madungog nimo ang tubag sa Ginoo. Siguro nadungog na ninyo akong testimony katong 2 years na ba to ta nagsugod diri? 2 years na, no? So ang atong attendance abot na tag 200 diri atong simbahan, and then that time nagampo na tang nanay magpastor diri. Og excited nako kay gusto ko dito na ko mupuyo sa Melin. Gusto mi magbalay dito, motong na may balay sa Melin, dugay na ng plano nga. Kay kung naanay pastor dire, mobalhin ako sa Melin. So kaya akong gusto nga mag-base ko sa Melin, unya gusto ko mag-marketing, daghang ko giplano, and ko di na ko magbikiri, kay kapoy ng bikiri. So lahi ang akong plano sa gusto na ko himuon, pero si Pastor Maning, tungod kay daghang tag baptism, every month, kaos aras siya mo anhi, kunya siya may pastor dire, so di siya may magbautismo, dahil usa ka higayon, almost 40 to yung gibautismohan, no? So, ang katapusan niya ang gibautismohan, si Baklaya, 8 years old, pero 80 kilos. Basta si Pastor Maning naligid, oy. Tungkol sa kakapoy niya, ingon siya, maayo ani, muadto ka dito sa Melin, dito ka mo simba, lahi la pawalihan niya. Kay tagaan ka na ko authority to baptize. Pero daan na siya nag-ingon, ingon siya nga, dili di ka magpastor niya. Dili, oy, ikaw mo'y pastor diri. So daghang tagipilian nga magpastor diri. Ikaw go'y magpastor, ikaw go'y pastor diya. So ato na istoryahan kinsa magpastor dito. So I'm very excited ngayon ko. Let's all be na magpastor. Ito sa una, di pa ko pastor, kay kapuyan ko, matong may Boracay ni Jima, kaadto na may Boracay. Kailangan mag-ahaman si pastor, tuwas Boracay. Kung kumapastor na ko, nawa na, paiting lisura. Pag-abot dito, gikuanan ko ni Pastor Maning, ganay mga pastor uban, di ako nagluhod ko, iampuan ko nila. O niya ang ilang prayer, mapastor ko nga, Lord, salamat ni Brother Ray, nga siya nagyoy ni Puli, pagka-pastor dito sa tubod.
Sila tanan ang ampo nila, pastor ko niya, wag ko mami magsabutan na. Ang alam ko, makiglalis ko nila, nagluhod man ko. Di pag humagwali, gikonfronta na ko sila tanan. Nga nung pastor man ang inyong gisulti, nga wag man ta magsabutan na. Ingon si pastor man nga, kanang authority to baptize o kanang pagkapastor, parihara na. Pero ikaw, adili ko na, naunsa po. Ikaw, wala na. Basta authority to baptize na, pero ikaw. So, ito nga, pagka Sunday, wala ko magwali din dito ko sa Jinsan, no? Stewardship Sunday ni Pastor John Dolay. Pero, anang Friday, wala na ko katulog. Friday, Sabado, Domingo, di ko katulgon. Wala grabe yun nga, stress na ko. Bisa kung saan ako pray. Murag, dili gyud mo abot sa langit ang akong prayer. Ang ako ra gumabutang sa kung unahuna nga gusto sa Ginoo, when I'm going to pray, God is talking, speaking to my heart nga akong dawaton pagkapastor. Pero never in my mind nga sa una ambot lang. Baingog pastor ko, mudagan yun ko. Kato si pastor sa Cebu nga tiguang na, kada tabo na mo, mingon siya, Brad, nag-pray ko nimo, mapastor ka, namatay na lang ko. No, ulitaw pa ko, nag-ampo na siya mapastor ko, namatay na lang siya, wagi ko mapastor. Pero, grabe yun nga, kuha na ko, grabe yun nga, kakuyaw na ko na, nga, ang Ginoo, kinig-pray na ko, murag musulti ng Ginoo, kung di mo ni dawaton mag-pastor ka, ako kang paulion sa langit, murag kuyawan ako magabi. Grabe na ako kakuyaw. Mao to, tungod kay wala ko mo, di ko gusto mapastor, kay daghan kong mga pangutana sa Ginoo. Una, ko, Lord, kung mapastor ko Ginoo, saman, muundang ko pagka-negosyante. Ya, kung mapastor ko, Lord, panalangin na nimo ang simbahan. Daghan kong pangutana sa Ginoo. But, human sa simba dito sa Jinsan, ako ngayon si Pastor John Dolay. Pastor, ayaw, mag-fellowship ta, human sa akuan, kadi man ko katulogod. Hindi ko mag-fellowship ta. Pag uman sa simba ba? So, sige. Niya pag-abot og hapit na alauna, ningon siya nako, Brad, katulgo na kay ko, Brad. Matulog na ko. So ako na lang usa, luhod na sag ko, inko Lord, unsa man yun ni Ginoo. Mabuang biakwan ni Lord, og di nimo ko pakatulgon. Pero ang gingon lang si Ginoo, di ka katulog, kundi di ka musugot nako nga mapastor ka. Inko Lord, una, mo padayon ko magnegosyo. Mura pong nadunggan ako ang Ginoo ba, nga nakigsulti na ako, yes, akong isulat sa akong Bible. Napa man akong Bible dito? Yes. And ko, Lord, i-bless mo ang akong negosyo? Yes. Gisulat man ako 10 times. Lord, i-bless mo ang church? Murag ang Ginoo pa na, yes. Pagkahuman pating lipayan ako, ay, gitawagan ako si Jema, wag yun mo tubag. Alauna naman good. Gitawagan ako si Pastor Maning, nakatubag dayon. Isa, nahuwag magkakadlaw naman. Kung nga, gidawat na nako, pagkapastor sa email. Salamat sa Ginoo nga, gidawat na nimo. Pag abot na ko, perti na kong lipayak. Anang kuyo ko, si Bradudong, Bradudong, si Rini, isa pa yung kuyog na ko ito, si Brad Bohol. Si Brad Bohol, marag, upato nga min akong kuyog. Tungod sa kong kalipay, gipukaw na ako sila. Nga manglakaw nami, kadlawon pa. Pagka alas city, nanawag na si Pastor John, Brad, aha na day mo. Kay nagkilaw siya, kay ganahan man kong mata sa barilis, nagluto siya mata, petindagana. Nagsugba siya, wala nami. Ikaw pastor, nilakaw nami, kadlawon pa siya. Balik mo. Ukin sa may mukaon na ni, kung ipakaon na sa Bible student ni mo. Pag abot na ako, pero pagkasabado, perti na sa nakong guula. Kung nga nung gitando man ako to, perti na akong guula, marakong diba, akong kainan si Undo. Sige, si Undo ka Sunday School, dito ako sa sulod. Kunya, ingon ko sa Ginoo, Lord, kas-ana lang Ginoo, kas-ana lang. Karong inigsimba, inigawas na ko Ginoo. Basta na'y bakanting bangko, wala ko nimo gitawag, Lord. Siguro sila natingala ngayon ko, butangin ang tanang bangko, dito sa mangga, butangag bangko, tinagalag bangko, tingala sila akong pabutangan. Kaya ko, grabe imposible, guway bakanting bangko.
Pag naibakanting bangko, mayon ko sa Ginoo, Lord, wa ko nimo gitawag. Pero pag humani Brother Undo og Sunday School, pag gawas na ako, grabe kadaghang tao. Napay na maligyag ice cream. Si Iwa, no? Primero simba ni mo Uwa, no? Amas Uwa. Oh, primero simba ni Uwa. Grabe yun, nga gihimo sa Ginoo. Ang atong attendance siguro, mga 100, no? 100, no? Pero during the time, sa among estimate, murag 700 ka mga tao na ngana. Walay nang imbitar. Ngayon ko, gitawag ko ni mo Ginoo, di nagyog ko, kayo magkukas ara. Hindi ko bahala ro mahadlok ko pagka-pastor, basta masugot na lang ko. Pero akong giingnan silang undo, no? Silang undo, Junard, ko, pangutan ang mga tao, nganong nanimba sila. Kay, imposible nanimba sila, pitinagana. Napay mamaligyag ice cream, napuno dito, no? Di ba, sa alan? Among gipang picturean pero wa gitugot sa Ginoo no ang atong picture gikawat mas kawatan. Pero naman si Brad Undo. So saksi ni sila no ni mga karaan na ba kadto king? Wala pa. So mao ni nagproblema ta kay adto nga time pit ni daghana ang uban nato nakapadayon og simba pagkahuman sa atong simbahan ang atong kuan is 320 seating capacity. Pag abot na to diri 700 na ang musimba kay one service pumunta sa una, di ba? So ang katunga to ang kapos gawas. Ingon ko sila pero katong daghan kay ng simba ako silang giingnan. Pangutan-asa ninyo nganong nanimba sila. Ipangutanan nila para parehag tubag. Nanimba sila kay mang-apply sila trabaho. Isa na kadugog magud be. Nga ang pastor dinhi kung musimba daw me patrabahoon me. Pero that's amazing, right? Dili nimo katuhuan. Murag imposible, murag istorya, pero it is God. Amen? Murag kahibulungan, pero mga igsoon ko sa Ginoo, ang atong Ginoo real. Di ba, Brad Uano, permiro nimo simba na, no? Kinsa may nag-imbitar nimo ito? O, mao, bitinaghanan nila. Pero ang blessing ni Ana, ang akong gistanang suwat sa Bible, doon ay mga membro diri, nga ning anhi sila, walay nag-imbitar nila. Si Noy Boy, walay nag-imbitar na, sinambilya. Nanawag lang ako niya. O sa tawag niya, Ray, pwede ba may mga musimba diya? Si, katong si Manong, no? Tunay Manggahan. Sila na isa, dugay na may nangitag simbahan, pastor. Karon na may nakakita. Tiyan mo na ang kaigulungang buhat sa Ginoo. Nahuman ang atong simbahan, ang income sa SLB sa una, tirang gamaya. Bisan pa og ang tanang income sa SLB, ganing kamo nag-sacrifice mo. Ano ba, nagbaligyag baboy in one Sunday, naka-offering tag pala to, 170 man siguro to, no? Na-offering. Kaya maghimo tag church building. O ang income sa SLB, pertirag yung gamaya during the time. Pero nahumana to ang atong building. Kaya ito yung gasto? 5 million, no? For 1 year. Kana, imposible kay na. Kanya nga akong gisulat dito, times 10, sobra pa, times 11. Sa record sa SLB, that, kanang tuiga, last year, compare ng tuiga, pag ingon ako nga magpastor ko, times 11 ang ginansya sa SLB. Imposible kay nga butang pero gihatag sa Ginoo. Ngano man tubag na sa tong pag-ampon. Ngano ako ning gisulti to challenge yung ang atong Ginoo buhi siya. Gamhanan ang atong Ginoo. Karon di nagay ko kaihap pilay panel mag sa SLB. So na duha ra ka buok. And mga motor nga, ito yung makaraan na kayo. Mga igsoon ko sa Ginoo, ang Ginoo, ang atong Diyos buhi siya. Amen? Dili patay ang atong Ginoo. Buhi ang atong Ginoo. Una, magahintag time sa atong pagampo. Ang Kristohanon, nga dili magahin og time diya sa pagampo, luoy siya. Ingon si Jesus Christ, ang iyang kalipay, dili puno ng kalipay. Nga naman, dili siya ka-experience sa mga butang nga diha sa Ginoo. No? Ang atong trabaho,
ato nang iampo sa Ginoo. Unsa imong gusto sa kinabuhi, dapat imo nang pangayoon sa Ginoo. Christian, ang nindot nga kinabuhi kanang magsunod ka sa kabubuton sa Ginoo. Amen? Wa gyud lain nga kinabuhi. Mayang people ayaw mo gunahuna nga mag-backslide mo, wa gyud sayop gyud mo, bugo gyud mo kayo. Pero diha sa Ginoo ang nindot nga kinabuhi. Amen? Inauton ta nga na-challenge mo. Naamoy prayer notebook. Inyong taguan, butangan ninyong date. Isuwat ninyo dito inyong mga prayer requests. Daghana. Tanan. Dito, imong unsay imong gusto. Dito, ampo sa Ginoo, sa imong isuwat nga kabubuton sa Ginoo ang imong i-pray. Makita nimo ang kahibulungang buhat sa Ginoo. Kaning atong church, daghani sila natingalan ini kay nata sa barangay. No, nata sa barangay. Pero doon ay mga tao nga gibutang sa Ginoo dinhi. Kamo, ang Ginoo mo'y nagdala ninyo dinhi. Dili ako, kundi ang Ginoo. Doon ay mga tao dinhi nga gidala sa Ginoo. Grabe gyud mga lagad sa Ginoo. Grabe gyud maghatag og offering. Sabihin ko, Lord, i-bless ni sila kay nako Ginoo. Because these people, they sacrifice so much for your work. Now, ang Ginoo tinuod o gamahanan siya. Busa ang atong kalipay, dili gyud puno ang atong kalipay, dili full. Kung dili ta mangayo sa Ginoo. Iyon ang Ginoo, hantod karon di wala lang gyapon mo mangayo nako. Pareha ra gyapon ang mga disciples kanato karon. Ang Ginoo nag-ingon siya, hantod karon wala nyon mo kailan ako og kinsa ko. Pero importante kayo ang atong pagpangayo sa Ginoo nga ang dili ang kaugalingon nato mo'y mamataas, mabayaw kun dili ang ngalan sa Ginoo. Amen. Okay. So ang atong prayer request karon